Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Usap-usap lamang po tayo tungkol dito po sa, sabi ko nga, itong si Kung Marcoleta ay talagang binutata or sinupalpal itong Okta Research pagdating po sa survey nila. Kasi nga po, mukhang may ibinibinta na naman or sila sa taong bayan. Ang sabi nila po ay parang 57% daw or majority ng Filipino ay gustong ang Pilipinas ay mag-rejoin dito sa ICC. Panoorin po natin ang video ni Kung Marcoleta tungkol po dito sa Okta Research na to. Kasi sabi ni Kung Marcoleta, kung ako nga, kumbaga parang hindi siya lumalabas, number 30 siya nung last survey yata nila. Panoorin po natin din, mag-react tayo. Noong isang araw kasi natalakay natin, ang sabi ng iba, Jen, pwede ba pag dumating si Sandante, kunin namin ang kanyang reaksyon? Ano kanyang masasabi ukol doon sa survey ng Okta Research na walang kadala-dala? Nag-survey na naman at sinasabi... April 20 to 24 to, ha? Isinagawa. Oo, ibig sabihin ay halos isang buwan bago mag-eleksyon. Pero inilabas nila ang resulta. Ngayon lang. Ayun. Isang araw lang. Tatalakayin pa natin yan, napakatagal na pala niyan. Opo, pero Wala na sa panahon niya, baka mamaya ma-mislead pa natin ng mga tao. Mukhang inilabas po ito May title dahil ito. mayroong pinag-aaralan ng Malacanang na kailangan ba natin bumalik sa ICC? Oho. Tapos inilabas ito. Oho. Sa Pero para bagang kinukondisyon tayo, Sen. Ayun. Ayon sa Okta Research Survey, ilan ba daw ang Ay pumapanig? lumilitaw na po na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ng ICC. Ayan po, 37% ang ayaw. Tutol. Opo, at yung 6% naman ay wala pong masabi. No comment po sila. Ayan, Naniniwala pa ba kayo sa survey? Ayun ang sinabi namin nung tinilakay namin ito. Oho. Kasi bago nga ito mag-eleksyon at sa panahon na yan, nag-survey din sila tungkol sa mga mananalo. Di ba? At yung mananalo ay mali din Oho. Di ba? Kaya sabi natin. Ang huling survey niya, number 32. Ayun nga. ayun. Paano kung paniniwalaan niya na, hindi, mawalang galang na sa kanila, Jen, Opo. Kung sa election hindi sila tumama, na kung tutuusin mo, sana ay mas malaki sana yung bahagda na maaaring tumama sila doon sapagkat maraming nagsasurvey. Diba? Maaaring magtulong-tulong na sila doon Pero sa ngayon, wala namang motivation sa tao para ipaliwanag niya yung ICC. Matotoo yung acronym na ICC, sa tingin ko baka kalahati o higit sa kalahati, hindi alam pa ng ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Yun ang problema. Alam niyo ba, Sen, na doon sa kanilang awareness daw po ay 87% Ang alam. na mga Pilipino ang may kabatiran tungkol sa ICC. Pwede na yun. Sa survey niyon. Pero nung ginawa pala yung survey, may paliwanag na so. Ayan Ang mga problema, kababayan. Sen, nung ginawa yung survey, diba si Ayun, Jen pakinggan yung sa survey ko? Oo. Jen, sa survey tayo, ha? Oo. Ito'y tungkol sa ICC. Oho. Ano ba ng ICC? Ay, ano yan? Naglilitis na mga lumalabag sa katarungan. Pinaparusahan yan yung mga lumalabag sa karapatan ng mga tao. Oho. At yan ay talagang isinusulong ang pangkalahatang katarungan at karapatan. Ayun. Oh. Kaya mga ito, binida muna pala. Opo. At saka ngayon tinanong. Tapos sinanong, may kaalaman ka ba? Pambihira. Yun ang ginawa nila, mga kababayan. Di siyempre magiging aware ka nga kung sasabihin mo, alam mo ganito ang ginagawa ng ICC. Saka mo tatanungin. So bakit naman ganun, mga kababayan? Anong ginagawa po ninyo? Nililin lang nyo na, parang panilin lang na ito sa tao Kahit naman sino. Di ba?
Pag ipinaliwanag sa'yo o binuhat ang bangko ng isang bagay, tapos tanungin mo kung gusto mo ba yan, ni natural sabihin mo oo. Bakit kailangan pong linlangin ang tao? Kayo sigurado ang may gusto na bumalik sa ICC. Kayo. Bakit kailangan nyo pandalahin ang taong bayan? Bakit kailangan nyo pang linlangin kami? Dahil kami. Di ba? Sinasabi niyo sa amin, sa taong bayan. Alam mo ba kung anong tungkol sa ICC? Walang ganun eh. Ayun. Ayan. Yun ay kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Oho. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong ano eh. Oho. Bias, Ng kahit di ba? anong bias. Apo. Opo. Pati pag mumukha mo, kinakailangan maging neutral ka eh. Oh. Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Oho. Correct. Ganun ang dapat ang survey. Kasi kailangan magpakaingat ka eh. Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong. Ayun. Anong klaseng survey yun? Ayun. Di ba? Oho. So, leading. Yes O po. di sana, nung election, ganitong Oh, ginawa ayan. nila. Bago sila nag-survey, mga kababayan, si Kong Marcoleta po, ibababa niya talagang kuryente. Yan sana, ganun sana, oh. Tatanggalin niya yung 12% VAT. Oho. At lahat ng gumagamit ng 2,000 plus pababa, ay talagang Oho. ililibre na yan. Ililibre na, oh. Wow. Kumbaga, binubuhat mo na. Pinopromote mo na. Saka mo patatanungin. Di ba? Wasakin niya yung corruption na yan. Oho. At yung mga farmers na yan, talagang yung interest nila, talagang hindi sila iiwanan yan sapagkat siya naging isang magsasaka. Oho. O, iboboto niya ba? O, siguro palagay ko eh, Correct. baka number 1 ako eh. Di ba? Oo nga, ang problema, ni wala ata kayo sa pinagpilian, eh. Ayun. Sa mga unang survey. Eh, 32 nga ako. Oho. Nako. Yun ang, paano mo paniniwalaan yan? Unang-una, sa nangyari sa buhay ko, talagang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila ako mapapaniwala. Ayun. Talagang mawalan ng galang sa kanila, no? Talagang maring talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilinlang sa mga Pilipino, at napatunayan naman po, Correct. Yun nga pong sinasabi ko. Bakit kailangan linlangin? Bakit kailangan yung gawin yan? Di ba? ang Exhibit A, ako po. Opo. O ngayon, kung ako po Ulitin ay natin, sabi niya, magsasabi rin, bakit kailangan linlangin ng tao? hindi na nila ako mapapaniwala. Oho. Talagang mawalan ng galang sa kanila, no? Talagang maring talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilinlang sa mga Pilipino, at napatunayan naman po, ang Exhibit A, ako po. Opo. O ngayon, kung ako po ay magsasabi rito na kahit ako po ay tawasin ninyo, hindi na talaga ako maniniwala sa inyo. Ganun ho ba? Pasensyahan na po tayo. At kung kayo'y makakabawi sa mga susunod na panahon, Diyos na lamang po nakakaalam. Pero para mahirapan sin kasi nung isang araw, tinanong namin sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan yan. Bahagi po ng ating Vox Populi. 0%. Oo. Tama ba, Nelson? Yun naniniwala. Hindi ako nagtataka. Oh, 0 po ang nagsabing Naniniwala. gusto nating bumabalik. So, yan ang Babalik sinasabi tayo. ko sapagkat nawalan natin sila ng tiwala eh. Oo. Di ba? Yes. At lalo na, huli-huli, matagal na palang survey yan. Ipipilit na ngayon na ilabas ngayon sapagkat gusto lang nilang apuyuhin, halimbawa, Correct. yung naisin ng kusino man na bumalik tayo sa ICC. Halatang halata na naman eh. Nako. Hindi ganun eh. Ay, nako. Anyway, Sen. Hindi, siguro, yan na lang natin. Rekomenda natin sa Okta. Opo. Kung po pwede po naman, hindi pa naman po huli ang lahat, magagawa po kayo para i-reforma nyo yung sarili nyo. Pero mag-survey na lamang po kayo. Halimbawa, ganito. Ano po yung pinakamasarap na bagoong? Yung munamon na ginagawa sa Ayan. Urdaneta, Pangasinan? Yan, oh. O yung padas
na bagoong na ginagawa sa La Union. Yung mga Ayan, ganun po. opo, nako. Baka po magtagumpay kayo riyan Oho. at malay po natin, makabawi po kayo. O kaya yung isa mo yun, bagoong balayan sa Batangas Ay, naman yan. Balayan, Batangas, Oh, lahat yan. ng uri ng bagoong, Ayan. pag i-compete natin at tanungin natin ang mga kababayan natin, alin ang mas nagugustuhan nila Ayan. sa mga uri ng bagoong na ginagawa sa ating bansa. Oho. At iba't ibang klase pa ng pagkain. Nagsimula lang ako sa bagoong Opo. sapagkat alam nyo naman na malapit sa puso ko yung bagoong. Ay, opo naman. Totoo naman. Nakakapit na sa mahirap kasi yung bagoong dyan. Baka makatulong pa yan para lalo mapaganda ang industriya ng pagbabagoong sa Pilipinas. Di ba? Oh, ayan. Oh. Para sa ganun, yung magbabagoong, ay yun ang palang napatunayan. Opo. Halimbawa, yung balayan sa Batangas talaga, ang kinatigan. Opo. O baka maging isang ano na lang, bagoong na lang tayo, balayan na lang. O kaya munamon. Kaya doon po kayo magiging matagumpay. Opo. At sa palagay ko, kung hindi nyo hahaluan po ng bias, nakagaya Oh. Diba? Bias kasi yung ginagawa nyo. ginagawa nyo ngayon, Oo. baka po makarecover po kayo. Ah. Ayan. So mga kababayan, ito kasi, katulad na narinig ninyo, ginawa po itong survey noong April 20 hanggang April 24. Pero bigla nilang inilabas, naglabasan ito July 1st, ang GMA, Philippine News Agency, Manila Standard, sabay-sabay po nilang inilabas ito July 1st. So kasi mga kababayan, ay binibinta sa atin na gusto ng mga Pilipinong bumalik sa ICC. Bakit? 'Di ba? Itong Octa Research na to, sinasabi yung mga naglalabas-labas sila ng mga survey noon ay talagang mga alyansa, kandidato ng mga alyansa, talagang matataas kumbaga ang ranggo nila pagdating sa survey. Sabi pa nga nila, Tulfo Brothers nangunguna. Minsan pa nilang inilagay itong si Senator Baton sa parang number 12 pa. Parang few months bago mag-eleksyon. Talagang mga alyansa. So mga kababayan, iba. Ba't ganyan po kayo? Ba't hindi nyo na lang sabihin, ito naman sa kung sino man ang may gusto niyan, Malacanang? Kung gusto ninyo, bakit hindi nyo na lang sabihin? Bakit kailangan pa survey pa kayo? Bakit kailangan pang gamitin ng mga kapwa natin Pilipino na sinasabing gusto mag-rejoin ng Pilipinas sa ICC? So yung mga kababayan, again, sabi nga ni Senator Marcoleta, mag-survey na lang kayo ng bagoong. At kung hindi ninyo dadagdagan o lalagyan ng bias ninyo, baka sakaling makarecover kayo.